Ready? I declare unstoppable rapid growth in my life. Every barrier, every limitation, every closed door is now removed. And new things, new promotions, new testimonies, new breakthroughs are coming. I declare I am positioned for divine appointments and blessings that will transform my life. Every works of my hands will be blessed and multiplied. I will lend to others and not borrow. These are all my declarations. In the name of my Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Sabihan mo nga ang iyong katabi bago ka umupo, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pahusay ka ng pahusay. Makakaupo na po kayo. And also, that's my declaration sa mga kasama po natin sa FB Live. Praise the Lord. Welcome to Christ the Rock, Covenant Church International. And I declare na pabanal kayo ng pabanal, payaman kayo ng payaman, pahusay kayo ng pahusay. Amen? At tayo po ay nananampalataya na pinakikinggan ng Panginoon ang atin pong mga declarations na ito at magkakaroon ito ng katuparan sa ating mga buhay. Huwag tayong basta lamang magsasalita. Samahan natin ang pananampalataya. Amen. Huwag lang nating makasanayan na sa tuwing linggo, tayo ay gumagawa ng declaration. Para bang naging ano na natin, naging religious rights. Manampalataya talaga tayo, mangyayari ito sa mga buhay natin. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi. Sige, deklarahan mo siya. Sabihan mo, kapatid, mangyayari ang mga declaration sa buhay mo. Sabihan mo siya, payaman ka talaga ng payaman, kapatid. So itutuloy natin ang ating pinag-uusapan. Nasimulan ito last Sunday. Sino sa inyo ang may dalang hard copy ng inyong mga Bibles? Ha? Pwede bang pakitaas ninyo? Itaas natin ang mga hard copies ng ating mga Bible. Okay? At gagawa tayo ngayon, another, natin ito, declaration. Sige, itaas lang natin. Sumunod kayo sa declaration. Sabihin mo, this is my Bible. I am what it says I am. I can do all it says I can do. And I believe all its promises. I am super blessed forever. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Ang pinag-uusapan po natin ngayon, ang ating topic is all about grow in the Word. Ito po ang tema ng month of April. At ang pinag-uusapan po natin, ito yung second part para sa ating Super Sunday. Pero nasimulan talaga ito during our Power Wednesday. So ang title po ng ating topic, How We Grow in the Word of God. Dahil napakahalaga talaga ng paglago, nais ng Panginoon, tayong lahat na nakatanggap ng buhay, when we believe, when we received our Lord and Savior Jesus Christ, na buhay ang ating kaluluwa, binigyan tayo ng kapangyarihang tawaging mga anak ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos sa John chapter 1 verse 12, yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to be called children of God. Children born not of natural descent nor human decision, but born of God. Kaya meron tayong bagong kapanganakan, meron tayong bagong buhay, and na-expect ng Panginoon na tayo ay lalago. Growth is a fundamental principle of life. Kung talagang may buhay ka, fundamental yan, basic yan. Dapat ang isang may buhay ay lumalago. Kung isang tao ay wala pang personal relationship with the Lord Jesus Christ,
hindi natin ina-expect na lalago ang kanyang spiritual life. Pwedeng lumago yan superficially. Pero yung genuine transformation at paglago, hindi natin ina-expect. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, nanampalataya ka na, nagkaroon ka ng isang bagong relasyon sa ating Diyos, ina-expect na ikaw ay lalago. So pinag-uusapan natin how we grow in the Word of God. Number 1, desire for God's Word. Growth starts with a genuine hunger for the Word. Just as physical food sustains the physical body, the Word nourishes our souls. So ang unang hakbang para tayo ay lumago ay gagawa talaga tayo ng decision na i-desire talaga natin ang mga salita ng Diyos. At binasa natin ang 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes, desire the pure milk of the Word, that you may grow thereby. So dapat daw, pinag-usapan natin, para tayong mga bagong panganak na sanggol, hindi lang sanggol, pero bagong panganak na sanggol. Craving. Merong strong desire sa salita ng Diyos. Alam natin, kailangan natin ang salita ng Diyos at ninanais natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Binasa din natin ang Psalm chapter 42, verse 1 and 2, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. At ang isa sa binanggit ko, sa savannah, katulad ng safari sa Africa, ang mga hayop doon may mga pagkakataon na yung kanilang habitat, yung kanilang lugar, dumarating ang dry season. Yung mga berdeng, mga luntian na mga damo at halaman natutuyo. Ang mga batis, ang mga ilog natutuyo. Kaya sila ay lilipat. No? Maghahanap sila ng ibang lugar para sila ay mabuhay. At habang sila ay naglalakbay, nararamdaman nila ang uhaw. At unti-unti makakaramdam sila ng dehydration sa kanilang katawan until such time na makakita sila muli ng body of water, ng oasis in the middle of the wilderness, at talagang susunggaban kaagad nila yan. Ganon yung kanilang pagkauhaw sa salita ng Diyos. At para ito maiwasan, yung ating appetite for God ay hindi mawala, we need to avoid spiritual junk foods. Pinag-usapan natin yan. Just as our physical health suffers for consuming junk food, our spiritual well-being can also be impacted when we indulge in harmful influences. Spiritual junk food offers momentary satisfaction, but ultimately leaves our souls malnourished. Kaya may mga Kristiyano na mukha lang malusog spiritually sa panglabas. Pero alam niya deep inside ay may kakulangan sa kalusugan at kalakasan na matatagpuan lamang sa salita ng Diyos upang ang isang Kristiyano ay maging malakas spiritually. Kahit na ang mga sundalo, kapag sila ay nakikipaglaban sa digmaan, kailangan nila ng malalakas na pangangatawan. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 8, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the basic principles of this world rather than on Christ. Kaya sa halip na kung ano-ano ang i-entertain natin na makapasok sa ating isipan at puso, mga pwede nating mapanood, mapakinggan sa internet,
sa mga social media o pakikipag-usap sa mga tao, piliin natin na masaturate tayo ng Word of God. Amen? So number 2 na pinag-usapan natin sa ating pagpapatuloy ng ating topic, we need to be deeply rooted in the Word. Para tayo ay lumago, kailangan merong paglalim ang ugat ng ating pananampalataya. Just as roots anchor a tree and draw nutrients, we must be grounded in the Word to withstand life's storms and draw wisdom for our growth. Kung paanong yung puno lumalalim, kung gaano kataas ang puno na nakikita natin, ganun din lumalalim ang ugat, yung ugat na hindi natin nakikita. Tingnan mo nga ang katabi mo. Ang nakikita mo lang dyan ay yung obvious sa mata. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, guwapo ka talaga, maganda ka talaga. Pero kinakailangan lumalim din ang ugat ng ating pananampalataya. Kasi kahit gaano kaganda yan, kahit gaano kagwapo yan, kagwapa, pag dumating ang bagyo ng buhay, hindi nadadala yan ng kagwapuhan at kagandahan. Amen. Kasi mapaglinlang ang mga prinsipyo ng sanlibutan, mapaglinlang ang kasinungalingan ng dyablo, para bang pag ang tao ay gwapo at maganda at matalino at maraming kwarta, parang hindi tatablahan, hindi tatablahan ng mga bagyo ng buhay. Pero ang dami na nating mga nakita na mga tao, kahit gaano kaganda, kahit gaano kasikat, kahit gaano kayaman, yun lang yung mga nakikita natin superficially. Pero maliban lumalim ang ugat ng pananampalataya, pag dumating ang bagyo ng buhay, magkukulaps yan. Amen. Tingnan niyo po akong mabuti. Ito ang challenge. Ang bagyo ng buhay, darating at darating. Hindi natin yan matataguan at maiiwasan. Bahagi yan ng buhay natin. Hindi nangako ang Panginoon na kung tayo'y susunod sa Kanya, mawawala na ang mga challenges, mawawala na ang mga problema. Ang pinangako ni Lord, sasamahan niya tayo. Amen. And God provided everything that we need. Kaya ang ating counterpart, ang bahagi natin, yung mga binibigay ng Panginoon para tayo ay tumibay, para tayo ay lumakas, para tayo ay lumago, kinakailangan nating disiplinahin ang ating mga sarili. Ang sabi ng Colossians chapter 2, verse 6 and 7, and now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Hindi po pwede na ang isang tao nakadalo ng gawain, narinig ang salita ng Diyos, nag-respond, nag-repent, tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon, tanging tagapagligtas, pagkatapos nun, wala na, babalik na sa dating buhay. Hindi ganon. Kaya nga tayong mga anak ng Diyos, meron din tayong responsibility na patuloy ipanalangin, patuloy na i-follow up ang mga taong ito. Kasi kung totoo silang tumanggap sa Panginoong Jesucristo, sila ay mga pinanganak na sanggol sa kaharian ng Diyos. At kinakailangan nila ng gagabay sa kanila. Ang sabi dito, continue to follow Him. So ikaw na nandito ngayon, nagdesisyon, maaaring ikaw, nakaka-third time ka na, o regularly, nakakadalo ka na dito sa Christ Darak, o baka ikaw nag-decide ka, sa online ka lang, pero kung may kakayanan ka
na makarating sa place of worship, makasama ang mga kapatiran, may ibang dynamics, may ibang pagkilos ang Panginoon pag nandito ka sa bahay-sambahan. Yung makatabi mo pa lamang, yung katabi mo na yan, merong ibang kapangyarihan ng Panginoon na dumadaloy. Sino yung nandito ka ngayon, pag ikaw pumapasok sa bahay-sambahan, alam mo may kakaibang anointing na dumadaloy. Amen? Siyempre, ang Panginoon hindi naman po siya nalilimitahan. Kayo na mga nasa FB Live, pwede pa rin kayong abutin ng Panginoon. Pero kung ikaw ay may kakayanan na makadalo, nag-decide ka lang na hindi, siyempre alam yan ng Panginoon. Amen? So praise the Lord sa mga nandito ngayon. Alam ko pagtungo pa lang dito ay hindi naman madali talaga. May mga challenges. Pero tatandaan natin, maging sa mga kasama natin sa FB Live, tatandaan natin, ang Panginoong Jesucristo nga, magmula sa langit, bumaba sa lupa para tayo ay abutin. Ikaw babiyahe ka lang ilang minuto. Kinatamaran mo pa. O nagdalawang isip ka pa. But purihin ng Panginoon, ang katabi mo nandito ngayon. Walang makapipigil, magsasamba at maglilingkod sa Panginoon. Sabihan mo nga ang iyong katabi, pinagpala ka talaga ni Lord, kapatid. Ang sabi dito sa verse 7, let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thanksgiving. Napakahalaga na lumalim ang ating mga ugat. So ano daw dapat nating gawin? Read the Bible. The will of God has been revealed through the Spirit and has been written down by the apostles and other inspired men. This revealed will of God is easily accessible to us today in the Bible. Yung mga Biblia na meron tayo, maging ito man ay hard copy o mga Bible app sa inyong mga gadgets. Pero dito nga sa Christ the Rock, gusto natin na makita naman na hawak-hawak natin yung mga hard copy natin ng Biblia. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! So simulan na natin magbasa. Alam nyo, kahit naman sa internet, may mga Bible reading guide. May mga Bible reading guide. Ngayon, kung dahil ngayon ay nasa na tayo, tumawid na tayo sa first quarter, pwede kayong gumawa ng decision to read the whole New Testament. Ito ang challenge ko sa mga natin. Mamimili kayo. Mamimili kayo. Ito yung aking challenge kasi kahit na sa mga kasama natin sa online. Kung wala pa kayong Bible reading plan na sinusunod, ito ang aking challenge. Itong mga nalalabing mga buwan, okay? Mamimili kayo if you want to read the Pentateuch, the first 5 books of the Old Testament. Ano po yon? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Mag-decide kayo kung yan ang gusto nyong simulan, yung first 5 books. Diyan nyo matutunghayan ang kwento ni Adam and Eve. Diyan nyo matutunghayan ang kwento ni Cain at ni Abel. Diyan nyo matutunghayan ang kwento ni Noah. Diyan nyo matutunghayan ang kwento ni Abraham, Isaac, Jacob. Diyan nyo matutunghayan ang kwento ni Saul, ni Samuel, ni David, ni Solomon. Ayan yung first. Hindi ko na babanggitin lahat. Pero yan ay nandoon sa Pentateuch or Torah or the first 5 books. Ngayon, kung ikaw naman ay medyo bago, sabi mo, parang ayoko munang simulan sa Old Testament, pwede bang sa New? Then simulan mo sa 5 aklat. Para abutan mo yung kapanganakan ng New Testament Church. Ano yung 5 aklat sa New Testament?
Matthew, Mark, Luke, John, and the book of Acts. The book of Acts. Kasi yung apat, yan yung book of the gospel of our Lord Jesus Christ. And then pagdating ng book of Acts, yan na yung kapanganakan ng New Testament Church. Okay? Ngayon, paano nyo babasahin ito? Okay? 1 chapter a day. Hindi na yan mahirap. 1 chapter a day. O, tingnan nyo ako. With comprehension. Huwag nyo lang basta basahin. But with comprehension, with understanding. Hindi studying. Hindi nyo kailangang aralin ng husto. Just basahin nyo lang para mapamiliarize kayo. Read the Bible. Amen? Tanungin mo nga ang katabi mo. Kapatid, ano ang pipiliin mo? Yung Old Testament o New Testament? Sige, tanungin mo. Napakainam po niyan, magkaroon tayo ng discipline. Pwede ninyong sabihin, nabasa ko na yung first 5 books of the Old Testament and yung Matthew, Mark, Luke, John, Acts, at yung Matthew, Mark, Luke, John, and Acts, and then ulitin mo ulit para mas maging familiar tayo. Amen? Because the key to mastery is repetition. Okay, read the Bible. Next, meditate upon His Word. Ito naman yung ating mga daily devotions. God expects us to be thoughtful people. That we think about is important. What we think about is important. Therefore, we should meditate upon God's Word. Meditating upon God's Word will help us to retain, memorize, and recall verses from the Scripture. Of course, toward personal application. Okay? Para maging madali. Hindi ko sinasabing madali, pero para maging madali, yung personal application, para mas maging madali, yung memorization, magkaroon ng recollection sa mind natin, i-meditate natin. Amen? Pagbulay-bulayan. Hindi mo na lang basta binabasa. Pero pinagbubulay, iniisip-isip mo, no, yung mga salita ng Panginoon. And then, ito, medyo mas malalim na ito. Study the Scriptures. Studying is more than just reading, listening, and memorizing. It involves us developing a deeper knowledge of the Scriptures, allowing us to learn how to apply it in our life. So, aaralin mo na talaga. Ngayon, magsisimula na yung ating equipping para doon sa mga nakadalo ng ating covenant retreat. So, i-announce yan, no? Nabanggit ko na yan kay Rebsel, no? Yan ay via Zoom, via online, no? At ang pwedeng dumalo dyan, lahat ng nakadalo nakatapos ng ating covenant retreat. And I know na bago matapos ang taon, ay magkakaroon ulit tayo ng pinakahuling covenant retreat. So let us really consolidate our people, mobilize our people para sa pinakahuling covenant retreat natin for the year 2025. Pupunta na ako sa point number 3. Tanungin mo ang katabi mo, kapatid, handa ka na ba? Ano yung number 1? Desire. Magkaroon ka talaga ng passion, ng pagkagutom, pagkauhaw sa salita ng Panginoon. Amen? Ano ang pangalawa? We need to be deeply rooted. No, lumalim ang ugat ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Number 3, decree the word verbally by faith. Hindi nyo na ba napansin ng isang culture na dinidevelop natin dito sa Christ the Rock ay yung pagsasalita ng mga positibong mga salita. At hindi lang basta positibong salita. Hindi tayo nandito for positive thinking. And just positive declaration, nandito tayo, ang pinaguhugutan natin ay mga katotohanan ng salita ng Diyos.
to decree the Word of God verbally by faith is a powerful spiritual practice grounded in the Scripture. It involves speaking God's truth and promises out loud with confidence, aligning your words with the Word of God, and trusting in its fulfillment. So, ibig sabihin, pag pinapractice na natin ito, yung we decree verbally the Word of God, meron itong kapangyarihan. Mas lalong nararanasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung ito ay may pananampalataya, iba ang kayang gawin nito. Amen. Amen. Nakakalungkot, may mga mananampalataya na hindi sila naniniwala sa kapangyarihan ng spoken word. Ang mga nasa dark, sa kingdom of darkness, nasa evil realm, alam nila yan. At tuwang-tuwa sila kasi hindi naniniwala ang ibang mga Kristiyano. At may mga pagkakataon pa na may mga Kristiyano hindi na nga naniniwala, ang pinapractice pa ay yung pagsasalita ng mga negatibo. Laban sa ibang tao, laban sa kapwa, at maging sa mga kapatiran. At kahit na pastor, pagsasalitaan ng mga negative words. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, sige, kausapin mo yung kapatid mo na yan. Sabi mo, kapatid, buti na lang hindi ka ganon. Pero kung ganon ka, sige sabihin mo, pero kung ganon ka, you need to repent. Kasi the moment ng isang tao ay magsalita ng negative against his or her brothers and sisters in the Lord or ibang tao, kapwa-tao, pumapasok na yan sa realm of witchcraft. Nagsasalita ng sumpa. At alam yan ng mga nag-ooperate sa Ministry of Deliverance. Nasa Hong Kong kami ni Rebsel. May pinapanalangin ako na isang babae, OFW. Maya-maya nag-react. Pagkatapos, sinabi ko, anong ginagawa mo dyan? Kasi ang testimony ng babae ay trabaho siya ng trabaho, pero parang butas ang kanyang timba, yung bulyo. Kahit trabaho ng trabaho, parang yung pera hindi nila na-enjoy, nawawala lang, mawawalan, madudukutan, magkakaroon ng sakit at karamdaman. Yung pinapadala sa Pilipinas, parang bulang naglalaho yung mga pera. So yun yung kanyang testimony ng hirap-hirap ng buhay. So nung may nag-react, sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Bakit pinapahirapan mo yan? Mangkukulam ka, no? Hindi po. Eh ano ka? Bakit ka nandyan? Nanay ko po ito. Ha? Nanay mo, nasaan ka ba? Nasa Pilipinas po. Ay, bakit nahuli kita dito? Alam niyo, pagka nagdi-deliver, yung iba po sa inyo, lalo na kung first time kayong, hindi pa kayo wala kayong experience sa Ministry of Deliverance, nahuhuli po natin yung nakakausap, na-interrogate natin. Nung tinanong ko, ano ba ginawa mo? Nagsalita po ako ng mga negatibo, ng mga salita laban sa nanay ko. Alam niyo kung bakit nahuhuli natin? Kasi the moment mag-utter yan ng sumpa, ng negative, yung iba akala simpleng marites lang. Kaya mag-iingat kayo, huwag kayong magsasalita ng negative sa mga kapatiran. Baka kapag ka dineliverance ko yun, ikaw ang mahuli ko. May mga nahuhuli po tayong ganun. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, sigurado hindi ikaw yon. Amen. So instead na mga negative words, mga masasakit na salita, mga sumpa, pag meron kayong kagalit, magsalita ka na lang ng blessing.
Amen? Sana pagpalain ka ni Lord. Sana baguhin ka ni Lord. Amen? Sana bumait ka na. Alam nyo, pag ang tao hindi karapat-dapat sa mga blessings, masama talaga ugali. Ang mangyayari, yung blessings na nirelease mo, babalik sa'yo. Amen. So, paano natin ito gagawin? Itong pinag-uusapan natin, decree the word verbally, by faith, may pananampalataya, speak with conviction. Declare the word of God out loud, believing in its truths. Kasi kung naniniwala ka, hindi ka nahihiya. Amen! Sino dito, pag Sunday, pag sinasabihan mo yung katabi mo, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pahusay ka ng pahusay, malalaman kung confident ka. Malalaman kung naniniwala ka talaga doon. O parang napipilitan ka lang, si Bishop naman, yan na naman, yung pabanal ng pabanal, payaman ng payaman. Kaya pag sinabi mo sa katabi mo, pabanal ka ng payaman ka ng payaman. Wala yung conviction. Wala yung conviction. Pero alam mo, blessed ka kapag ka yung katabi mo, may conviction, sinasabihan ka, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pahusay ka ng pahusay. Pag narating mo na yon, nagtagumpay ka na, ay ilibre mo naman yung katabi mo. Amen. Pupunta ka ng Hong Kong, isama mo naman yan. Pero kung wala pa talaga, hindi pa dumarating yung blessing, dali mo sa Chinatown, pakainin mo ng pansit. Amen? Alam nyo, mahalaga din yon, no? Natututo tayong magtanim. Amen? Parang, may nakikita po kayo dito, yung iba siguro, nahihiwagaan. Ano ba yung nandito? Okay? Ang tawag po dito, seed for the word. Kasi dapat ang pananampalataya natin, may application yan. Isang expression ng pananampalataya, yung pagpapahayag, katulad ng pinag-uusapan natin, with conviction. Pero isang din po, kapahayagan ng ating pananampalataya, naniniwala ako dyan, magsisid ako. Amen. Wala akong dito ito lang ang ng nasa bulsa ko ngayon kasi ang wallet ko nandun. Okay. Ano po ito? Nakikita nyo ba? Magkano? 50 pesos. Yan ang value nito. 50 pesos. But the moment na ito ay ihulog ko dito, pakiano mo nga, Rebsel. The moment, kasi baka hindi ko ma-shoot The moment na ihulog ko yan, hindi na 50 pesos ang value niyan. Ang value na niyan, yung pananampalataya ko at yung assignment na nakalagay dyan. Kung ang aking pananampalataya, narinig ko, bibigyan ka ni Lord, si Lord ay generous God, kaya kang bigyan ni Lord ng house and lot. Can I hear your amen? Nanampalataya ka ngayon, yung 50 pesos mo, inilagay mo, hindi na yung 50 pesos. Ang halaga na nun, yung pananampalataya mo, na kaya kang bigyan ni Lord ng house and lot. Can I hear your amen? Can I hear your loud amen? Dati hindi din ako makapaniwala ng ganun Nung natututunan ko sige na nga, mananampalataya na nga ako. Alam nyo pa, pag tinignan nyo kami ni Rebsel, kung kami ay mag-a-apply, ito po, may mga nandito, nung simula na kami ay nakarating dito, nung kami ay simula na nakarating dito, kung kami po ay mag-a-apply ng house and lot, loan, hindi kami mako-qualify. Hindi kami mako-qualify. Pag tinignan yung aking source of income, hindi kami mako-qualify. Pero kung gusto kang bigyan ni Lord, walang imposible. Ngayon po, meron kaming house and lot dito sa loob ng Ciudad Real. Fully paid na. Kailan ba noon? 2 years ago. Fully paid na. Amen. Depende sa pananampalataya mo. According to your faith, it will be done unto you. May mga nagde-declare noon, makakapunta ka, makakarating kayo ng Holy Land ng Israel. Tanim naman ako.
At sa tuwing nananalangin ako, pinapanalangin ko ang Israel. Lord, pagpalain niyo po ang Israel, peace to Jerusalem. And then biglang nagkaroon ng open door at si Lord nag-provide. 2023 ng February, nakarating kami sa Israel. Amen? Manampalataya po tayo because without faith, it is impossible to please God. Kaya, huwag niyong iisipin na kung ano-ano lang salita tayo ng salita, yung mga declarations natin, one day, magkakaroon yan ng katuparan sa buhay mo. Amen! Amen! Lahat ng nananampalataya, pumalakpak nga ng malakas na pananampalataya, sumigaw ng hallelujah! Alam niyo, ang araw-araw kong panalangin, kasi ang daming pinagagawa sa atin ni Lord. Ang daming pinagagawa. Ang daming mga ino-open ni Lord sa atin, sa Christ the Rock. At ang ino-open ng Panginoon sa atin, global. Kaya wala akong choice. Ang panalangin ko, Lord, mag-raise up ka ng mga multi-millionaires, ng mga billionaires, at ng mga multi-billionaires sa Christ the Rock. Kasi iniisip ko pa lang, yung mga open doors ng Panginoon, hindi kayanin pag wala tayong walang pagpapala ang Christ the Rock. Pero naniniwala ako. Kaya, ako po, inihikayat ko kayo, ini-encourage ko kayo, begin to pray and ask God, Lord, gusto ko pong maging entrepreneur. Ikaw po ang mag-open ng doors, ikaw po ang magpadala ng mga divine connections, gawin niyo po akong sensitive, Panginoon, sa inyong voice, Sovereign Holy Spirit at sa inyong leading. Ililid ka ng Panginoon. Amen. No, hindi ibig sabihin mag-resign ka na. Pero magsimula ka ng maliliit na mga negosyo at pagpapalain niya ng Panginoon. Kaya lang, kinakailangan maging matapat tayo kay Lord. Amen. Walang shortcut. Hindi po pwedeng pagpalain ng Panginoon ng super abundant blessings ang isang tao na hindi good steward. Okay? Next, personalize the word. Make the scripture your own, believing that it will come to pass in your life. I-personalize mo yan. Ilalagay mo ang pangalan mo dyan. Amen. Kapag ikaw diniklarahan ka ng katabi mo, yung pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pahusay ka ng pahusay, tatanggapin mo yun. Amen. 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 Akin yun. Ako yun. Amen. Kapag nakabasa ka sa Word of God, ng mga pagpapala ng Panginoon, although isinulat para sa mga Hudyo, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. Amen. Inaangkin ko yan, akin yan. I am prosperous. Because I am recipient of the promise, I am a seed of Abraham because of my Lord Jesus Christ. I am prosperous. Pwede bang sabihin natin, I am prosperous. I am super blessed. I am anointed. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Then, practice daily. Repetition builds faith. Speak God's word consistently. Will renew your mind and will reinforce your trust in Him. Kaya nga yung ating taong ito, unstoppable rapid growth, dapat yung mga salita na yan, palagi ninyong binibigkas. Unstoppable rapid growth. Unstoppable rapid growth. Naririnig yan ng ng mga cells sa katawan mo. Nag-e-echo yan sa spirit realm. And then, i-memorize mo pa ang Genesis 22:17. I will bless you. The Living Bible. I will bless you with incredible blessings. I will multiply your descendants into countless thousands and millions, like the stars above you in the sky, and like the sun along the seashore. They will conquer their enemies. Sino sa inyo na-memorize nyo na ang Genesis chapter 22, verse 17? Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid,
Assignment mo yan. Genesis chapter 22 verse 17, the Living Bible. Pati sa mga ano. Para lagi mo yan ang iyong confession. Amen? Number 4, demonstrate the word in action. Una, desire. Pangalawa, deeply rooted. Pangatlo, decree. By faith. Verbal declaration. Number 4, demonstrate the word in action. Growth comes not only from hearing, but also from doing. Obedience to God's word leads to life transformation. Kaya ang sabi ni Santiago, faith without action is a dead faith. Hindi lang natin ito biniverbalize. Kasi kung naniniwala talaga tayo, tatayuan natin yan. Lalakaran talaga natin yan. Can I hear your amen? James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Sino dito naniniwala na kapag ka ikaw matapat ka sa tithing mo, pagpapalain ka ni Lord? Can I hear your amen? It's very good na ikaw, amen. Pero magkakasubukan na yan kapag ka pinag-uusapan na application na. Yung makakabangga ka na ng mga problema, ng mga challenges, yung ibibigay mo na lang pagkatapos na may mga additional na gastusin. Yung pala, hindi ka lang naging good steward, manager nung 90%. Kaya nagkakaproblema ka sa 10%. Kahilig mo kasi sa milk tea. Kaya nga ang tithes, first 10%. Alam niyo, yung iba nga para madisiplin nila ang sarili nila, ang ginagawa nila, pagka nakakuha sila ng blessing, kakaltasin ka agad nila. Pag nakuha na yung pera, kakaltasin ka agad nila yan. Isisend ka agad nila doon sa treasurer, doon sa bank account. In-inform treasurer. Sinend ko na ngayon. Hindi ko na maantay ang linggo. Kasi baka ma-convert yan sa milk tea. Sinend ko na. Discipline yon. May mga malalaking tao na mga devoted Christians, alam nyo, meron na silang ugnayan sa kanilang church. Once na dumating yung kanilang income, automatic yan. May automatic na yan, kaltas ka agad. Pasok ka agad sa account ng church. Huwag nyo pong iisipin na yung inyong tithes, yung 10%, pagkakaltas sa inyo, diretso kay Bishop Ton. Hindi ko po yan nahawakan. Kasi ang totoo po, yung ating kaperahan dito sa church ay nagagamit natin sa operation ng ating church. Kasi napakadaming pinagagawa sa atin ng Panginoon. Pero ang ating Diyos ay hindi nagkukulang. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Knowing the Word of God will not make you a threat to Satan. But when you apply what you know in the Word, it gives you not only knowledge, but authority. Nakakaroon ka ng authority kasi ina-apply mo. Amen? Kahit mag-share ka ng mag-share tungkol sa prayer, pero hindi ka nananalangin, baliwala yan. Amen. Naalala ko, hindi ko alam kung nanonood ngayon si Bishop Ted. May tinitignan-tignan niya yung ating mga Nung una ko siyang na-meet, ang isa sa tinanong ko sa kanya, Bishop Ted, nagpa-first fruit po ba kayo? Kasi hindi ako pwedeng magbigay sa kanya ng first fruit kung hindi siya nagpa-first fruit. Kung hindi siya perceiver ng first fruit, hindi ako pwedeng magbigay sa kanya ng first fruit. Sabi niya, first fruit, naniniwala ako dyan. Tapos nung tinignan ko sa kanilang mga preaching, tinuturo nila ang first fruit. Mahihirapan tayong magturo,
wala tayong authority kapag hindi natin ina-apply ang mga salita ng Diyos sa mga buhay natin. Amen? Why apply the word? Number 1, obedience. John 14:15, if you love me, you will obey what I command. Kaya natin ina-apply ang word of God kasi gusto nating sumunod sa Panginoon. Hindi lang tayo inutusan na makinig, hindi lang tayo inutusan na mag-meditate, inuutusan tayo na i-apply natin ang salita ng Diyos. Number 2, transformation. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed. Ang salitang ginamit po dyan, metamorpho. Metamorphosis. Na pag tayo pala ay hindi lamang tagapakinig, ina-apply natin ang salita ng Diyos, nandyan talaga yung tunay na nararanasan natin, yung tunay na pagbabago. By the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Diyan nararanasan ng tao yung katuparan ng kalooban ni Lord. Hindi lang dahil siya ay naniwala, pero dahil totoo siyang naniwala, ipinamumuhay niya, nandoon yung tunay na pagbabago at nararanasan ang kalooban ni Lord. Ano daw ang will ni God? Good, pleasing, and perfect. Number 3, why apply the word? Guidance. Sabi ng Psalm 119:105, your word is a lamp to my feet and a light for my path. Kaya natin ito sinusunod kasi ito yung magbibigay sa atin ng gabay. Amen. Hindi yung katalinuhan ng tao. No, kaya kapag kayo ay merong kailangan gawin, magde-decide kayo, punta muna kayo sa Word of God. Di ba? And then pray. Allow the Sovereign Holy Spirit na ipahayag sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang talino nagmumula sa langit. At kapag kayo ay nakipag-usap na sa tao for counseling, ang mangyayari niyan, i-confirm lang ng tao yung narinig mo kay Lord. Hindi pwedeng tamad tayo. Hindi, ayoko na magbasa, ayoko na mag-meditate, ayoko na... magpapa-counsel na lang ako. Hindi ganun mag-operate si Lord. Meron tayong mga personal din na mga papel na ginagampanan or counterpart. Number 4, spiritual growth. Kaya natin ina-apply ang Word of God. 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Ang tunay na paglago ay mararanasan ng tao kapag ina-apply niya na ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Kapag nabasa niya, ang tao kailangan magpatawad. Sa mga nagkakasala sa kanya, nabasa mo, sabi mo, amen, naniniwala ako dyan. Pero mararanasan mo yung kapangyarihan niyan the moment in-apply mo na, ang hirap namang patawarin nito. Kapatid ko na to. Napaka-chismosa nito. Napakasama ng ugali nito. Pero pinapatawad na kita. Doon mo mararanasan ang kapangyarihan ni Lord. In-apply mo ang salita ng Panginoon. Amen? O, sabihan mo yung katabi mo. Bulungan mo, kapatid. Pinapatawad na kita. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Mahirap yan. Pero nung natutunan mong hakbangan, diyan mo mararanasan ang kapangyarihan ni Lord. Amen? Number 5, bakit kailangan nating i-apply? Fruitfulness. Magiging mabunga tayo. Kasi natutunan nating i-obey ang salita ng Diyos. Ito sabi ni Lord Jesus Christ, John 15:8, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. But prior to that, assignment nyo na, hindi ko na ipopost dyan. Pero sinabi ng Panginoon, if you abide in me, and my words abide, my words abide in you. Kaya ang makakaranas talaga ng fruitfulness, yung nananampalataya at sumusunod sa mga salita ng Diyos. Amen! Number 6, success in life. Kaya natin ina-apply.
Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. The moment na minimeditate na natin yung Word of God, ina-apply natin sa buhay natin, pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Amen. Tingnan niyo po akong mabuti. Makararanas kayo ng kakaibang pabor ng Diyos. Yung ibang tao, para sila magtagumpay, ang kailangan nila labor. Ikaw, para ka magtagumpay, ang ibibigay sa iyo ni Lord, favor. Hindi ibig sabihin, hindi tayo magsisipag, pero iba yung nagsisipag ka, may favor ka ni God. Amen. O ito, deklarahan mo, katabi mo, sabihan mo, kapatid, magtatagumpay ka talaga. At ito ang aking panalangin sa Christ. Alam nyo, ang heart ko, ako ay talagang tataas talaga yung kasiyahan ko pag nakikita ko yung napopromote, nagtatagumpay, may nagsisimula ng business tapos pinagpapala ng Panginoon. Hallelujah! Amen! At nakikita ko kung ang dating tithes mo ay 1,000, ibig sabihin, 10% yan ang income mo. One day, yung 1,000, makikita ko 10,000 na. Amen! O, may mga nandito ngayon. One day, ang tithes mo, 100,000 na. Sinong nananampalataya? Pumalakpak ng malakas na palakpak. Hallelujah! Imposible yan sa tao. Kay Lord, hindi yan imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Magbubukas si Lord ng mga pintuan, isang tao lang na ipadala sa iyo ni Lord. Gamiting divine connection, maniwala kayo. Magbabago ang trajectory ng inyong buhay. Ang dami ko nang narinig ng mga kwento. Amen. Hindi tayo nagsasalita na mangyayari kaya, may mga ganun kayang nangyayari. Ang daming nangyayaring ganyan. Meron kaming kilala ni Rebsel, malapit sa amin ito. Ito yung nagninang sa amin nung kami ay kinasal sa Cana. Nagsasabi sa akin kasi to, nung aming silver, magpakasal tayo. Sumabay si Nathaniel nung taon na yun. Sabi na, suportahan na lang yung anak natin kaysa tayo ay magpakasal. So hindi kami nakapagpakasal nung aming silver. Pero nung nandun na kami sa Israel, nagpakasal kami sa Cana. Yan yung dyan unang si Lord, nag-miracle. So doon kami kinasal. May nagninang sa amin. Ito ay nagtatrabaho sa Singapore, accountant. Alam nyo ba nangyari sa kanya? Pinagpala siya ni Lord. Nung namatay yung kanyang amo, naging siya, stockholder ng 16 companies sa Singapore. Biglang nag-iba yung trajectory ng kanyang buhay. Yung ginawa sa kanya ni Lord, kaya pang higitan ng Panginoon sa buhay mo. Lahat ng nananampalataya, pumalakpak ng malakas at sumigaw ng hallelujah. Kasing lakas ng pananampalataya mo ang sigaw ng hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Number 5, last. Kasi tinitignan ko si Mary Lou, baka magtaas na ng time. Declare the word with others. Ito na yung panghuli. Growth is multiplied when we share the word with others. Helping them grow in faith too. Hindi mo lang susuluhin. Kapag ka nakakatanggap ka ng mga katotohanan sa salita ng Diyos, you want to share these important truths with your brothers and sisters. Mga kapatid, ganito. Huwag kayong papayag na pag may nakuha kayong katotohanan ng salita na ina-apply mo, nakikita mo, it's working in your life, susuluhin mo. Ibabahagi natin ito sa iba. Amen. Pag ikaw, ginawa ka na ni Lord na multi-millionaire, pinagtagumpay ka na ng Panginoon, maging sa karir mo, sa negosyo mo, sa ministry mo, huwag mong kakalimutan ng iyong kapatid. Dapat ang heart mo, tutulungan, kailangan hindi lang ako ang maging multi-millionaire sa Christ the Rock,
kailangan maibahagi ko ito, tutulong ako sa mga kapatiran para yung isang multi-millionaire magiging 2 multi-millionaire, magiging 3, magiging 10 mga multi-millionaire. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, walang iwanan. Amen? Ang tawag sa atin, pamilya, support system to. Pag may pinagpala ang Panginoon, ibabahagi natin sa iba. Amen? 2 Timothy chapter 2 verse 2, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. Before I end, mabilis na lang po ito. Why share the word? Number 1, for the purpose of spiritual transformation. The Word has the power to change lives, guiding people towards forgiveness, love, and purpose through the grace of God. Every time na binabahagi natin ito, mababago ang buhay ng ating kapwa. Amen. Number 2, eternal impact. Kaya nga, wag nating i-withhold, wag lang para sa atin. Kasi tuwing binabahagi natin yan, nagkakaroon ng spiritual impact sa isang tao. Amen. Alam niyo yung pagbabahagi natin, yung ating unstoppable harvest, hindi lang naman ito para bumait ang tao, para mabuo ang pamilya, pero magkakaroon ito. Naniniwala ba talaga tayo may eternity? Sino dito naniniwala totoong merong langit? Sa Ministry of Deliverance, alam na alam natin. Pero sino dito naniniwala may impyerno? Pag winidhold mo yung pagbabahagi ng salita ng Diyos kasi pinangunahan ka ng hiya, pero mo hiya lang, nagpapigil ka sa hiya, totoong may impyerno, nagpapigil ka sa hiya. Nagpapigil ka sa takot. Ang magagawa lang naman ng mga tao, they can say no. Amen. Di imbitahan mo ulit. Pwedeng magsabi ulit yan ng no. Pero dahil pinapanalangin mo sila, naniniwala ka one day, yung no, magiging yes. And one day, makakasama mo yan. Lumalakad kayo papuntang church. Dala yung hard copy na Bible. Amen. Sabihan mo ang katabi mo, kapatid, magdala ka na next meeting ng hard copy. Introducing someone to God's message can lead them to salvation and a meaningful life in Christ Jesus our Lord. Ikaw mismo mawi-witness mo, grabe nababago yung buhay. Grabe dati itong magbisyo, mag-inom. Grabe ito dating magsugal. Grabe itong mambabae. Binabago ng Panginoon. Kung walang magbabahagi sa kanila. Amen? Alam nyo ba? May mga kalalakihan at kababaihan, hinihintay ka lang. Maaring nagsisiya ng no kasi yung karga, yung demonic influence sa buhay nila, pinipigilan. Nagsisiya ng no, pero nandun na sila sa verge na magsisiya ng yes, tumigil ka. And dali mong ma-offend. Nagsabi lang ng no, pinersonal mo na. Ganun ha. Kung ayaw mo, wag mo. Hallelujah. And number 3, last, a world in need. We need to share the gospel. We need to share the word. Kasi may matinding pangangailangan ng mundong ito. Merong nasa atin, may pinagkatiwala sa atin si Lord na kailangan ng mundong ito. Many are lost or hurting. And the Word provides a source of healing, guidance, and peace. Alam natin yan sa Ministry of Deliverance. Grabe, nasisira ang buhay ng mga tao kahit ng mga anak ng Diyos. Kailangan malaman nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Maranasan nila ang biyaya ni Lord. Maranasan nila ang kapangyarihan ng Panginoon na may kakayanang magpalaya. Amen? Hindi naman tayo makakapag-ministry pag wala yan. Anong gagamitin natin? Anong mga katotohanan? Anong mga pangahawakan natin? Amen!
Meron ba tayong mali-recite na Luke 4:18 to 19, the Spirit of the Lord? Saan galing yun? Amen. Bakit naniniwala tayo, pwede tayong gamitin ng Panginoon to preach the gospel, to heal the sick, to deliver the captives? Nabasa natin eh. Napakalaki ng pangangailangan ng mundong ito. Naghahanap si Lord ng mapagkakatiwalaan niya, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kayamanan. Amen. But are you willing to discipline yourself and to be saturated with the Word of God? Alam niyo mga kapatid, kung siseryosohin natin ito, mararanasan natin ang matinding pagbabago sa mga buhay natin. Kahit na bilang mga mananampalataya. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Pwede bang pasalamatan natin ang Panginoon dahil available ang kanyang mga salita? Personally, just close your eyes and thank the Lord. Pasalamatan natin si Lord dahil available ang kanyang mga salita. Inalaw pa ng Panginoon ang technology para kahit sa cellphone natin, available ang salita ng Diyos. At kung may mga pagkakataon na pagod na ang mata mo, pwede ka ding makinig ng audio about the Bible, audio, the Word of God. Pasalamatan mo si Lord. And I want you to thank God for the church. I want you to thank God for the men and women of God na ginagamit niya. Even your covenant leader. Wala masweldo yan. Pero nagtsatsaga. Thank you, God, for our spiritual family. Thank you, Lord. At ang aming nais, maging ang mga mahal namin sa buhay, ay madala namin sa church. Maraming salamat po sa iyong mga salita. We are not just hearers. We are believers. And we are doers of the word. We give you glory. We give you honor. We give you worship. All the worship to you alone. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah.